this 2025 is the year of welcoming the Holy Spirit. Amen? So 2025, we're gonna see the movement of the Holy Ghost. Say, Holy Ghost, Holy Spirit. So the Holy Spirit is the third person of the Trinity. So we believe in the Father. Say, Father, Son Jesus, and the Holy Spirit. Hindi mo sila pwedeng paghiwalayin. Magkakaiba sila ng attributes, ng ginagawa, ng functions, ng move, ng puso, ng ugali, ng everything, kung paano sila kumilos, but they are one. Amen? The Father will always speak about the Son, and the Son is always with the Holy Spirit. So, hindi mo sila pwedeng paghiwa-hiwalayin. Amen? Although they are three, they are one. Amen? Parang, ano ba yung iniinom natin? Parang yung kape. Yung iniinom nila, ako kasi hindi nainom ng kape. But anyway, ano ba tawag doon? 3-in-1. Sumasarap siya pag yung tatlo nandoon sa kaping yun, right? Hindi siya magiging kape kung wala siyang cream at saka sugar, right? At saka yung maitim na coffee. So, nagiging coffee siya masarap pag 3-in-1. So, pag 3-in-1 na, the Father, the Son, and the Holy Ghost, boom! That's so powerful, amen? Imagine the Father that we worship, the Creator of heaven and earth. Sa Genesis 1. And Jesus, the pre-incarnate Christ. And also in the book of John, makikita niyo po, and the power of the Holy Spirit. Alam niyo nung create, nung sinabi ng Father, and let there be light. And sabi ni Jesus, approve. Sino ang kumilos? And there was light. Zoom. Who is the power? The Holy Spirit. Talagang. Sabi, kalabitin mo yung katabi ko. Pinag-uusapan natin si Holy Spirit. We're talking about the God that we cannot see. Walang makakakita sa Holy Spirit. Because ang tawag nga sa Kanya ay pneuma. So if you study the Holy Spirit, you call it pneumatology. So, pneuma means, sa Greek word, breath or wind. Say breath or wind. So, when you wake up in the morning and may buhay pa kayo, you know, that's the first thing that you're gonna thank the Lord every morning that you wake up. Yung pagising mo sa umaga, buhay ka pa. Amen. Nakapokus ka sa maraming problema, nakalimutan mo na humihinga ka. And you know, who is your breath? The pneuma, the Spirit of God, gives breath to you, kaya tayo may hininga. Amen? And also it is translated as Spirit. And sa lahat ng Spirit, siya ang Holy Spirit. Amen? Kaya naman siya tinawag ng iba na Holy Ghost. Kasi hindi nila nakikita. Ang ghost, hindi mo nakikita. Hindi po yun multo. Ghost means hindi mo nakikita. So whatever you call Holy Spirit, Holy Ghost, iisa lang yun. Amen! Modern lang yung, what do you call this? Holy Ghost or Holy Spirit, mas gusto ko yung Holy Spirit. Amen. Okay. That is the presence of God in this world. Di yung makikita si Jesus dito. Why? Because He lives in the right hand of the Father right now. He's in heaven. Amen?
Bumalik na si Jesus nung mamatay siya. He resurrected. He ascended. Amen? Kaya nga we believe in mortality that one day we will ascend into heaven and we will not die. Amen. Like Jesus. Amen. So, sabi po dito ay what is the presence? The presence of God. Katulad kanina, as we worship the Lord, we enter into God's presence. Sino ang nagdala sa atin sa presensya ng Diyos? Sino? Holy Spirit. That's why if you don't acknowledge the Holy Spirit, who will take you to the presence of the Father? Who will take you to the presence of Jesus? Ang Father, He lives in the throne in heaven. Bakit, Pastor, ang lakas ng presence ng Lord, parang nandito lang siya sa loob ng building? Well, the Holy Spirit takes us to the presence of God. Amen? That's why you can ascend. He lifted up your spirit, and your spirit worship the living God. Amen. Alam niyo, pag nag-worship ako, nakakalimutan ko yung paligid ko. Nakakalimutan ko yung mga tao sa paligid ko, and everything that's happening to me, iniiwan ko lahat yan. And the Holy Spirit takes me to the presence of my Father. That's why I am there in the worship center of heaven, because the Holy Spirit takes us there. Kaya pag nag-worship kayo, anong sabi ng Lord? Worship me in spirit and in truth. Right? Worship me. Hindi ka po pwedeng kumakanta ka lang na parang, Come, Holy Spirit. Tapos nanonood ka sa paligid mo. Nanonood ka. You're so conscious of the things around. That's not worship. The real worship is when the Holy Spirit takes you to the presence of the Father in heaven. Kaya nakakalimutan mo lahat. Umiiyak ka, sumisigaw ka, tumatawa ka, all of these things. Because you're no longer thinking about yourself. Hindi mo na iniisip kung ano man ang itsura mo, kung ano man sinong katabi mo. The Holy Spirit takes you right in the throne room of God when you worship. Amen? So, hindi pa pwede. Kaya maraming nag-worship, pero sabi ng Lord, they worship me with their mouth, but their heart is far away from me. Pag sinabing heart, that's your spirit. And you cannot worship God sa pamamagitan lang ng bibig mo. Yung iba naglilipsin pa. I remember before, nung bata pa yung church, lahat ng mga itsura ng worship team nakikita ng tao. Sabi nung ako, yung worship team, yung isa po sa worship member po ng worship team ay luma ng sapatos o butas ang pantalon o nakanganga o whatever. Why? Because they're watching the worship team. They are not worshiping God. Pag nandito kayo, huwag kayong nanonood sa mga paligid. Bato lang yan, kurtina lang yan, damit yan. We are a spirit. We are created in the image and the likeness of God, and we have spirit. That's why our spirit, the Holy Ghost, takes our spirit to the spirit of the presence of God. Amen? O naka-worship ba kayong umagang ito? Nakarating ba kayo sa sukdulan ng presensya ng Diyos? O iniisip nyo yung ulam nyo? Iniisip nyo kung saan kayo pupunta? Iniisip nyo yung problema nyo? Iniisip nyo yung ganito, ganyan? You are not worshiping God. You have to worship God in spirit and in truth. Amen? Amen? Kaya doon yung countenance mo, yung mukha mo nagbabago. Tingnan mo yung katabi mo. Hindi ka pa pwedeng totoong pumasok sa worship na nakasimangot ka. Right? Saka galing sa worship.
Wow, Raba. Because when the Holy Spirit takes you to the Spirit of God in John 4:24, God is a Spirit. Say, God is a Spirit. Hindi nyo pwedeng makita ang Diyos. Hindi nyo pwedeng lagyan ng figura, matangos ang ilong, mahaba ang buhok. No, you cannot see God. When you see God in person, you're gonna die. Amen. Because God is a Spirit. And those who worship Him must worship in spirit and in truth. God is looking for a worshiper that will, yung Holy Spirit, dadalhin siya doon sa presence of God. Amen? So what does the Holy Spirit do? Sa 1 Corinthians 3 verse 16, don't you know that you yourselves are God's temple and that God's Spirit dwells in your midst? So our body, tingnan mo nga yung katawan mo. Hindi lang yan basta pagandahin. Ingatan nyo yung body nyo dahil ang Holy Spirit diyan magdidwell, titira sa body na yan. Kaya kung yung body na yan, hindi mo pwedeng kung saan-saan ka pumupunta. You are carrying the presence, the Holy Ghost inside of you. Amen? Pwede ba namang ang Holy Spirit pupunta sa bar, magpa-party? No! The moment you already gave your life to Jesus, everything is changing day by day. From glory to glory, you will be changed. Amen? Kasi sa'yo siya nakatira, sa puso mo. Doon ka nakukunbi ka. Mami, we're gonna go on that. I'm just trying to introduce to you. Okay? So, He is described as the counselor or helper. Sabi nga ng Lord, sa panahon ngayon, sa napakarami, pag alam niyo ba, hindi pa tapos yung, ano ba ito? Apoy sa LA. Grabe, nakatira po doon yung anak ko. Almost 20 minutes, sabi niya, ang lakas-lakas ng hangin, yung apoy kumakalat. Nagkalat na po, parang impyerno na yung Los Angeles, California. Because I remember before I left months ago, talagang pinasyal, for the first time, pinasyal ako ng anak ko all over. Doon sa lahat ng dinaanan at nasunog ng apoy, yun ang pinuntahan namin. Yung mga Hollywood, yung mga ganyan, wala na, sunog na. Alam niyo ba ang kasunod? Imagine, buong buhay mo, you didn't serve God. Alam mo ang tao, pag maraming pera, nakakalimutan ng Diyos. Amen? Wala na sila ipagpipray eh. Nasa kanila lahat, insurance, lahat-lahat. Nasa kanila magandang kotse and everything. Parang wala ka nang hihingiin pa. Di ba? But now, look at them. Nakikita ko talaga yung mga pinagtrabaho, yung lugar na kung saan ako mga nagtrabaho, yung mga nursing homes, yung mga matatanda, yung mga ospital. Talagang it breaks my heart. Alam mo, after that, di pa tapos yan. Wala ka ng bahay, wala ka na lahat, may picture, sunog na. Wala lahat ng pinundar mo sa buhay, sa buong buhay mo, na wala na parang abo. The Bible says, where your treasure is, there is your heart. So kung nasaan ang kayamanan nila, nandun ang puso nila. Anong mangyayari nun? Sunod niyan, depression, oppression, suicide. Nawala yung loved ones. These are super rich people. So sabi ko, they need the Holy Spirit of God to help them. Amen? They need, hindi sila sanay. Biro mo, nakalagay sila dun sa isang lugar kung saan nirarasyonan ng pagkain. Imagine, super rich nirarasyonan ng pagkain. Nagmamakaawa, wala kaming makain, hindi ako makapaniwala. Nakalagay na sabi ng milyonaryo, wala kaming pagkain, wala kaming tubig. Rabakaraya. Ravasata. That's why our joy is not the riches in this world. Amen. Alam mo, pag nakuha mo, si Jesus,
at yung banal na spirito niya nasa buhay mo, ang saya-saya mo. Kahit wala kang ganun kadaming milyon. Amen? Nahanap mo na ang totoong kayamanan. It's the presence of God that makes you joyful. Amen? So He will help you. Say, the Holy Spirit will help me. Ano man ang sitwasyon nyo sa buhay, hindi kayo pababayaan. The Lord say, He will never leave you nor forsake you, even unto the ends of this earth. Hindi ka niya papabayaan. Iiwanan ka ng mahal mo sa buhay, iiwanan ka ng asawa mo, anak mo, pamilya mo, kapitbahay mo, kasama mo sa trabaho, sa school, lahat iiwanan ka, but not the Holy Spirit. Amen. He will never leave you nor forsake you. Kaya pag may umalis sa buhay mo, tawagin mo agad si Holy Spirit. Because He will never leave you. Iyak ka lang, iyak. Pastor, iniwan ako ng asawa ko ng kapitbahay. Tawag ba yun ng kapitbahay? Lumipat ng bahay or something. Who cares? Nandyan si Holy Spirit. Tutulungan ka niya. Siya magpapasaya sa iyo. Amen! Amen! Walang depression sa atin. Sinisipaan natin ang depression. Sinisipa natin ang oppression. Sinisipa natin yung mga bagay na nagbibigay ng lungkot sa atin. So, the Holy Spirit help us to develop the fruit in our life. Nagkakabunga ang Holy Spirit sa buhay natin. Siya ang nagbibigay ng bunga sa buhay natin. Let's look at the Galatians 5:22. The fruit of the Spirit is love. Amen? Dalawa ang klaseng espiritu sa mundong ito. Isang Holy Spirit of God at saka isang demon spirit of Satan. Dito nakatira sa mundong dinagalawan natin. This is His world. So, nakakita na ba kayo ng na-demon possessed, na pasukan ng demonyo? Ay, di pa kayo nakakita. Okay. Nakakita na ba kayo ng taong galit na parang gustong pumatay? Na-possess siya ng spirit of anger and murder. Pag pumasok sa'yo, bigla kang tatapang, kita mo yung mata mo, galit, namumula, parang mata ng demonyo. Why? Because the spirit of anger comes and possess you. But when the Holy Spirit comes to you, nagagalit ka, biglang pumasok sa'yo. Bigla na lang, bakit ganito? Gusto ko siyang suntukin, bakit parang gusto ko siyang yakapin? Napuposes ka ni Holy Spirit. At ang bunga or manifestation, pag-ibig ang nananatili sa buhay mo. Amen. Pinapatawad na kita. Sabi sa katabi mo, pinapatawad na kita. Lalo na sa asawa mo, pinapatawad na kita. Sa anak mo, yung anak mo sa magulang. Why? Kasi napuposes o pumapasok sa iyo ang banal na Espiritu ng Diyos at nagkakabunga ka dun sa oras na ito. Ano ang bunga sa oras na ito na nangyayari sa iyo? Pag ang Holy Spirit dumadating sa iyo, natututo kang magpatawad at magmahal. Amen? Amen? Mamimili ka lang eh. Choose you this day. Life or death. Whom to serve. Amen. So, sinong gusto mo sa buhay mo? Si Holy Spirit o demonyo? Okay. Pag pumasok sa'yo ang spirito ng demonyo, mawawala ang kaligayahan mo. Malulungkot ka, madidepress ka. Nakakita na ba kayo ng taong tulala? Ay na kumain, wala nang gana sa buhay, anong meron sa kanya? Anong pumasok sa kanya? Spirit of
depression, oppression, loneliness, and suicide. Pero pag nandyan si Holy Spirit sa buhay mo, pumasok sa'yo, anong mangyayari? Ang saya-saya mo! Ang galak-galak mo. Tingnan mo yung katabi mo. Tingnan mo yung mata niya kung nag-i-estrella. What do you call this? My stars. On fire! Ang saya-saya! Tumatawa, umaalakak. Sa simba, hindi pwedeng tumawa. Anong gusto mo? Espiritu ng demonyo. Papakamatay na ako. Pag galing sa Shiloh, paglabas, gusto na magbigti. No! When the Holy Spirit comes to you, you are full of joy of the Holy Ghost. Alam nyo ibig sabihin ng joy? Hilarious. Even in giving, pag nagbibigay sila, anong sabi? They are full of joy. Hilarious, masayang-masaya sila. Yeah, next week, lalo kayong sasaya kasi, first fruit ninyo. Unang bunga na ibibigay sa inyo sa taong ito. Ang saya-saya, Lord. May problema ka naman. Pero masaya ka. Ano magagawa mo? Problema lang yan. Masaya ako. The Holy Ghost keep on manifesting in you. May kulang May wala Pero dahil you are full of the Holy Spirit of joy, ano nangyayari? Nakakalimutan mo yung kulang. You are seeking first the kingdom of God. You are full of joy. And the blessings follows you. Amen? Alam mo ngayon katabi mo kung masaya yan. Tingnan mo kung anong nagpuposes dyan. Poses ka ba? Anong nagpuposes sa'yo? Peace. Ang taong pinuposes ng demonyo na spirito, puno ng bagabag. Puno ng aligaga. Tulala. Ano pa? Walang kapayapaan. Ang taong walang kapayapaan, kung ano-ano hinahanap niya. Andiyan magdodroga, andiyan mambababay. Lahat ng pwedeng pleasures ng world, susubukan nila para lang mapayapa ang isip nila. But the Holy Spirit, when it comes to you, and suddenly you are full of peace. That's why He said, in this world, you cannot find peace. Kahit maglipat ka pa ng relihiyon mo, araw-araw magpabago-bago ka ng relihiyon, hindi yan ang bibigay ng peace sa'yo. Because it's a spirit, joy is a spirit, peace is a spirit, love is a spirit, it all comes from the Spirit of God. So kung nasa iyo si Jesus, you are full of peace. Magrambulan mo sila lahat yan. Hindi mo maintindihan bakit ang payapa-yapa. Sabi mo sa katabi mo, cool ka lang. Cool ka lang, baby. Cool. Relax. Alam nyo, palibasa kasi ngayon nagmamadalian kasi conference na next month. So, lahat, from the music to the stage to CM, para hotel, lahat, bombarding tawag. Kanina maaga pa, tinatawagan ako sa SRE, tinatawagan ako sa US, sabi kong ganyan. Take a deep breath. Peace of God. Say it. Do it. Take a deep breath. Exhale the confusion. Exhale the everything. And inhale the spirit of peace of God. Hindi ba ang sarap? Tingnan mo ang katabi mo, cool ka lang. Relax. One day at a time. Tinuruan ako ng Lord, matatapos ang araw na ito na magtatagumpay ako. Pag winori mo yung bukas, di ba may bukas na darating? Ano bang date ngayon?
January 12. Bukas ano? January 13. Nasa January 12 ka, pero pinoproblema mo yung 13, 14, 15, yung buong buwan, yung katapusan, pati February, March, April, December. Alam mo mangyayari sa'yo, sasabog ang utak mo. Kaya sabi ng Lord, do not worry about anything. God will provide its day. Lahat ng every needs na kailangan mo sa araw na ito, January 12, hanggang mamayang gabi, hindi titigil ang pagpapala ng Diyos sa iyo. Have peace, trust in God. Put all your trust in God. Lean not on your own understanding. Have peace of the Spirit. Amen. At puro problema ang buong mundong ito. Hallelujah. And, meron ditong laging kinakabahan eh. Lahat laging kinakabahan. Ang lakas ng kaba ng puso mo. Bakit may takot ka? Alisin mo yung takot mo. When there is the presence of God, fear live. Amen? Pag nasayo ang Holy Spirit, walang fear. Perfect love casts out fear. If you love the Lord, you trust the Lord, you're full of love of the Lord, every fear in your life will leave. Amen? Sabi mo, spirit of fear, wala kang karapatan sa buhay ko. This is the temple of the Holy Ghost. Alam mo, tayo ang magdidesisyon kung ano ang bubuksan natin sa buhay natin. We are the one who decide whom to open. Will we open it for the Holy Ghost or will we open it to the spirit of the enemy? Okay, goodness is a spirit. Nagdadala niya na ang anghel, may anghel of goodness. Sabi mo, kabutihan. Itong araw na ito, mag-isip ka, Lord, gusto kong gumawa ng mabuti, magpa-plant ako ng mabuti. Hindi ako magpa-plant ng masama. Magtatanim ako dito sa asawa ko, sa anak ko, sa kapitbahay ko, sa kasama ko dito. Okay, tingnan mo yung katabi mo. Mag-isip ka kung anong gusto mong gawing goodness sa buhay niya. Amen? Amen. That's the Spirit of God. Pero pag nag-isip ka, nakawang ko kaya to, sirain ko kaya to, ichismis ko kaya to, ano ang nagpuposes sa'yo? Spirit of demon. Pero, pastora, may demonyo ba sa loob ng simbahan? Kung anong bubuksan mo, dyan siya pupunta sa'yo. Ha? Dito dapat wala. Alam mo, itong simbahan to, perfect to eh. Kaso dumating ka, naging imperfect. Amen. Kaya every day of our life, we will decide faithfulness. Say faithfulness. Faithfulness is a spirit. Matuto kayo maging faithful. It's a spirit of faithfulness. Ang faithful ka sa Lord, faithful ka sa simbahan mo, faithful ka sa pastor mo, faithful ka dito, faithful ka sa asawa mo, sa anak mo, hindi ka nang iiwan. Sabi mo sa katabi mo, hindi ka nang iiwan. Huwag kang basta-basta aalis sa simbahang ito, hindi ka lalago. Tingnan mo yung matatagal na dito, matitibay na. Amen! Sino matagal na dito? Strong and mighty. Why? Dumaan na yan sa katakot-takot na pagsubok, pero faithful pa rin. Ang mag-asawa, hindi perfect ang relasyon yan. Maraming pinagdadaanan. Sino dito gusto mag-asawa? Kaya pag tinanong mo yung, sabi ni Pastor, may mamay-ari na ba ng puso mo? Sabi niya kay Pastora Alpa. Sabi ni Pastora, Pastor, meron na. Sino? Si Lord. Diba? Mag-aasawa. Ang mag-asawa, dalawang tao na magkaiba ng ugali, magkaiba ng pinagmulan, magkaiba ng pagpapalaki, nagsama mo yan, parang nagsasabong. Right? Hindi magkaintindihan. Pero kahit paman,
Sabi nila, maa-approve na daw ang divorce sa Pilipinas. Papayag ka ba nun? Sabi ng anak, Mami, ma-approve na daw yung divorce sa Pilipinas. Huwag kang mag-alala, anak. Kahit ma-approve siya o meron siya o wala siya, kailanman hindi ko i-divorce si Papa mo. I will be faithful unto the end because as long as there is God, there is love. Amen? God can heal. Sabi mo, be faithful. Masanay ka maging tapat sa Diyos, sa meron at sa wala. Maging tapat ka sa Diyos. Amen? Maging tapat ka sa Lord, kay Jesus, sa pastor mo, sa simbahan mo. Makikita mo, mamumunga ang faithfulness sa buhay mo. And the Lord will bless you in your faithfulness. Amen? In order for you to be faithful, you need to have faith. Amen? Kaya nga, faithfulness. Sabi mo sa katabi mo, alam mo, may tiwala ako sa iyo. Kaya nga, faithful ako. Anong lagi ko sinasabi sa inyo? Mahaba pa pagsasamahan natin. Hanggang kailan? Meron pa tayong 1,000 years sa millennium pagbalik ni Jesus dito. Sabi ko sa tabi mo, 1,000 years. Makikita mo tong mukhang to. And gentleness. Alam niyo yung gentle. Nakakita na ba kayo ng, ano ba yung pangkiskis nung elementary kami? Alam mo kami ang naglilinis ng lamesa namin. Uso pa ba ngayon yun? So, hindi na. Sino na naglilinis? Janitor. Kasi may bayad. Tuwing pasok namin, hindi kami uuwi nang hindi namin kinukuskus yung lamesa namin ng papel de liha. Tama ba yun? Ano ba yun sa English? Sandpaper. Maraming mga tao, ang ugali nila parang sandpaper, magaspang. Mahirap pakisanam, madikit mo lang yung kamay mo, nakaangil agad. Hoy! Parang aso. Di ba yung aso pag nadikitan, wow! Pwede ba? Maging gentle naman tayo sa isa't isa. Let's have the fruit of the Holy Spirit. Naman. Ganunin mo ngayon katabi mo. Be gentle. Huwag mong hampasin. Huwag mong ipapil diliha. Right? Gentle. Ayusin mo. Salita mo in everything. And self-control. Say self-control. Is the fruit of the Holy Spirit. Malalaman mo kay Holy Spirit ka kung marunong ka mag-control. Ang daming lechon last December. Ang daming mechado, kare-kare. Ano pa ba? Tataba. Nabawal sa'yo. Kasi ang body mo is the temple of the Holy Spirit. Kahit anong bait mo, kung masisira ang katawan mo, wala nang paglalagyan si Holy Spirit. Amen? Kaya self-control, kontrolin mo ang sarili mo. Tama na yan. Sabi ko katabi mo, tama na yan. Alam mo, Pastora, wala akong addiction. Hindi ako addict sa sex. Hindi ako addict sa droga. Addict ka naman sa pagkain. Gluttony din yan. Ang daming mga sakit-sakit di ba? Tapos pag may sakit niya, Panginoon, tulungan mo po ako. Wala ka kasing self-control. Amen. Kontrolin mo. Di mo asawa, huwag mong hawakan. Control! Tingnan mo si Joseph, tumakbo kay Potiphar. Nakabikini si Potiphar, ubod ng ganda. Si Joseph, anong ginawa ni Joseph? The Holy Spirit come to him and he got self-control against lusts. He ran! Hindi siya, in Jesus' name, in Jesus' name, in Jesus' name.
one of the known prophet in America right now. Sabi nila yun daw ang judgment sa LA. Fell, a greatest prophet, fell in the area of sexuality. May asawa na. Why? No self-control. The Holy Spirit comes to us and control us. Control the words in our mouth. Control everything. Sabi mo, self-control. Develop self-control. Holy Spirit will help you to control your thoughts. Hindi lahat ng papasok sa utak mo, ipapapasukin mo. Matuto ka mag-control. Sino din merong cellphone? Hindi lahat na pumapasok dyan, they call it notification or what. Pinapakinggan mo, pinapanood mo. Pag alam mo na meron ang Holy Spirit na tanggalin mo, i-delete mo. Say, delete. That's self-control. Hindi, nagpipray, tapos dun sa kabilang cellphone, chismis, dun sa kabilang... Kanina na bang buhay ng artista ngayon ng arabas at alama. Tapos nagro-roar kayo, ang bilis ng Spirit pumasok. So that's why the Holy Spirit, God has to give us the Holy Spirit to help us in our daily life, to help us in our prayer. Alam mo bang masarap kausapin ng Holy Spirit? I've been asking the Holy Spirit, I miss you, God, I miss you. I want you. Help me, help me. Help me to be faithful. Help me to humble myself. Yan ang oras-oras na hinihingi ko, Lord, help me to be humble, to serve you, and give you all the glory. Amen. And also, the Holy Spirit is the one who gives us the gifts. Yung kaloob niya. Sino dito gustong gamitin ng Diyos? This year, you will see the start of this year. This is the manifestation in the year that the Holy Spirit welcome us in Him because He wants to give us gifts. I have a dream last week. Doon sa dream ko, ang dami-dami daw silver sa kamay ko at may malalaking gems na nakadikit sa kamay ko. Kinukuha ko raw ganyan kahit saan may gems. Gemstone. And that is the symbol of the gift of the Holy Spirit. Amen. Itong isa fruit, bunga, na nasa iyong Holy Spirit, itong bunga niya, nagiging mapagmahal ka, masaya, mapayapa. Pwede kang gamitin ng Diyos, pero kung wala ka nito, anong klaseng spirit kayang meron ka? Amen? Kasi ito yung bunga na nakikita sa buhay mo. Pwede kang gamitin ng Diyos mightily, pero ang gaspang mo. Pwede kang gamitin ng Diyos mightily, pero wala kang pag-ibig. Wala kang joy, wala kang peace. Like the one I told you. Kaya pala last December, I'm watching that prophet. Parang, sabi ko, parang bumaba yata yung anointing niya. Because of the compromise. So this year, we need to ask the Holy Spirit to help us. And there will be a new gifting that the Holy Ghost wants to give to every one of us. Sabihin mo, malinis ka na ba? Fire! Every day, I ask the Lord to forgive me, cleanse me, purify me, put that fire of holiness in my life. Every day, kada dia, sabi mo katabi mo, araw-araw. Huwag kang mag-pray ng mag-pray, pero ang puso mo hindi naaayos. Right? Bago ka manalangin sa Diyos, ask the Lord, Lord, purify me, cleanse me, take communion. Amen. Because we need the Holy Ghost daily. Hindi pa pwedeng Pastora, nag-pray na ako, kumanta na ako ng Come, Holy Spirit. Kailan nung encounter pa yun, every day needs to be an encounter with God. Amen? Nakita na ba kayo ng alikabok? Na nagwawalis si pastor, saan
Tinitingnan ko, ang dami talagang alikabok. Samantalang, araw-araw naman yung winawalisan, ang kapal-kapal nung buhangin. Saan ba galing to? Ganyan din ang buhay natin. Hindi natin nakikita because we live in this planet Earth. In this world, maraming corruption, marami kang maririnig in everything. So sometimes, naririnig natin, pumapasok sa tenga natin, sa mata natin, lahat, narurumihan tayo. That's why we need the Holy Spirit to help us. Lord, seek your heart every day. Amen? Diba? Ay, nagsimba naman ako sa Shiloh. Tama na yun, sa susunod na linggo na uli ako magpapalinis ng puso ko. Hindi po ganon. If you want the Holy Spirit to be with you daily, you need to allow Him to seek your heart para pagharap mo sa Diyos, malinis ang puso mo because He is a God who is holy. Amen? Ang sinasamba natin at pinaglilingkuran nating Diyos sa Shiloh ay may kabanalan. Amen? Hindi tayo dito para mag-fellowship. No! We come here to bring our hearts to the presence of God. Amen. So now, dahil may bunga, sabi ko nga, meron din spiritual gifts. Makita mo, the Lord can give you the gift of healing. Sino gusto ng gift of healing? Na lahat ng pinagpipray mo, gift nga, regalo eh. You don't earn it. Ayan, anointed sa healing kasi, no, is a gift. Sabi mo, gift. Pagka ba ikaw binigyan ng regalo, sasabihin mo, bibigyan ka regalo, ay, pastora, maglilinis muna ako ng bahay ninyo, maglilinis ako ng sapatos niya, maglilinis ako gagawin ko lahat bago ko tanggapin. Ganun ba kayo? Di ba pag may nagbigay sa'yo ng regalo, pinapasalamatan mo, tinatanggap mo. Right? At kung ano man yung baso, ginagamit mo sa pag-inom. Kutsara, o kung ano man yung regalo na yon, same thing with God. He gave us spiritual gifts. Say spiritual gifts. Gift of healing, kaloob niya yon. Bigay niya yon. Ha? Gift of healing, gift of tongues. Amen? Sino dito nag-i-speak in tongues? That's a gift of God. Amen? Hindi, alam nyo, talagang ang galing ko kaya nagtatangs ako. Honda. Kawasaki. No, there's nothing to be proud of it. As a gift of God. Gagamitin ka niya para sa ibang tao. If you have the gift of, ano pa bang gift? Casting out demons. Alam mo ba, pag meron kang kaloob ng Espiritu ng Diyos, pag lumalakad ka, lahat ng demonyo natatakot, nagsisigawan, lumalayas. Kasi you have the gift. Amen? Ano ba yung gift? Alisin na natin yung gift. You have the Holy Spirit. Amen? You have the Holy Spirit. Come, Holy Spirit. Oh, come fill me now. Amen? So, the Holy Spirit can also give you a gift of, ano pa bang gift na bibigay ng Diyos sa atin? Marami, sobra-sobra. Wisdom. But ganito, pag nag-isip ako, tama lahat. Gift of counsel, gift of knowledge, gift of strength, power. Naalala ko yung power kanina. Mamaya, later. Oh, raising the dead. Sino dito gusto yung gift mo ay bumuhay ka ng patay? Paano ba na maibibigay sa atin yung wala man nagdi-desire? Sino dito gusto dito bumubuhay ng patay? Wala pa rin. Immortality tayo, dapat lahat meron tayo. Ano pag may naghihingalo sa inyo, hoy, di ka pa mamamatay. Spirit of death, come out! Amen? Lalo na ngayon, sabi nila, meron daw virus. Nagkakandamata yung mga bata. Tanda. Kung may healing ka, may gift of ano ka na, you raise the dead.
Naalala ko sino ba to? Si Smith Wigglesworth. He's got this gift of raising the dead. Alam mo, hindi niya ililehans yung tao pag malapit na mamatay. Kakain pa. Sir, Brother Smith, naghihingalo na po, puntaan niyo, ipag-pray niyo. Ayan mo muna siya, nagugutom ako, kakain niya. Tatapusin mo. Pagdating niya doon, patay na. Sinihintay siya eh, tagal-tagal eh. Pero yun ang gusto niya, yung patay na. Kasi bubuhayin niya. Paano walang excited sa iyo? Spirit of death, come out! Yung tao na bubuhay. Meron nga siya one time na ayaw mabuhay. Yung patay ayaw mabuhay. Ang ginawa niya, hinagis niya doon sa pader. Sabi niya, hindi ka mabuhay. Bagsak na naman siya. 7 beses. Hinagis niya, ayaw mabuhay. Ika-7, pagbagsak, Rawa! Yuma, the breath of God. Lakad yung tao, buhay. And that gift will be given to the body of Christ this year. Sabi mo sa katabi mo, huwag kang matakot sa COVID. Ano ba yung uso nila ngayon? NHP, HP, H1. Ano yun? May bago ngayon eh. HP, MP. Ano ba yun? Basta, gano'n na yun. Kaya matakot. Sabi mo, huwag kang matakot. When you have the Holy Spirit, you will raise the dead. Ha? H5N1. Ha? Tayo 1 lang, Holy Ghost. Kaya na ang 5. Amen! Wala ka talagang katatakutan ngayon. Amen? Sabi mo, wala akong kinakatakutan. Thank you, Holy Spirit. When the Spirit of God comes to you, you need, sa mga ganitong sitwasyon, you need the spirit of faith, you need the spirit of healing, and you need the spirit of raising the dead. Amen. Kasi ngayon may opportunity tayong humingi sa Lord eh. Amen. Ask and it will be given to you. I ask the Lord, Lord, yung anointing ng Diyos sa buhay mo noon. Ganda naman. Ayan! Yan ang nakita ko sa kamay ko, yung nasa yun, yung mga jewels na yun, tinatanggal ko, nakaukit, nakadikit sa kamay ko. See? The gifts of the Holy Spirit and the fruit of the Holy Spirit. Amen? Ilalagay sa kamay mo, ilagay mo ngayon kamay mo. Di ba nung last time sabi ko, gloves? Kamay natin, parang gloves, walang buhay. Pero pag nandun ang Holy Spirit, nabubuhay ang mga kamay natin. Lahat ng pinapatungan natin ng ating mga kamay ay gumagaling sa pangalan ni Jesus. Amen? Thank you, Lord. It's the active presence of God. Say, active presence of God. Activate the presence of God. Activate the presence of the Holy Ghost in your life. Kung meron kayong hingin sa year 2025 ngayong January to activate the presence of the Holy Ghost in your life. Amen? Okay. The Holy Spirit, sabi ko nga kanina, helper natin, ano? Sino dito kailangan si Holy Spirit? Me, I said, Holy Spirit, I really need to partner with you in a greater way. You are my helper. I depend upon you 101%. He is our helper, our comforter. Sino dito minsan nalulungkot? Parang walang nalulungkot dito. Talagang masaya talaga. Sabi ko, minsan.
Gano'ng kadalas ang minsan. Eva, you need someone to comfort you. Ganon na ta. Kaya nga may tinatawag na kumot na comforter eh. Malambot. Pag giniginaw, kinocomfort ka para mainitan ka. Amen? The Holy Spirit is the one who will comfort you in times of troubles, in times of needs. He provides the strength. Amen. Next, so siya yung comforter mo, i-abide in you. Next is, He is your teacher. May mga teacher ba dito? Paano na yan kung pumasok ka sa eskwelahan, wala kang teacher? Araw-araw pumapasok ka, wala kang teacher. Wala nag-guide sa'yo, lalo ba yung mga bata, pagbago sila sa school, pati pag-ihi nila sinasamahan ng teacher. Kaya kaya sa teacher, may patience talaga, no? Wi, ako. Teacher, don't you know the best teacher and counselor and guide sa buhay natin is the Holy Spirit. He's the one who teach us. He's the one who explain everything to us. Sabi sa John 14:26, but the Helper, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, sa pangalan ni Jesus, He will teach you all things, and bring to your remembrance all that I have said to you. Lahat, sino dito nagbabasa ng Bible? Hindi pwedeng hindi kayo nagbabasa ng Bible. Pag hindi nyo alam ang salita ng Diyos sa buhay nyo, pwede kayong sirain ng kaaway. Wala kayong panlaban pag wala kayong Word of God. Amen. So you need someone to teach you. Paano ko ba maiintindihan to? Naalala ko yung uncle ko. Sabi niya sa akin, paano ko ba maiintindihan yung Bible na yan? Puro gera, puro ganito. Puro hindi ko maintindihan. Noon ang Bible noon, King James, be thou. Hindi ko maintindihan. Kaya nga may Holy Spirit eh. He will teach you the revelation of the Word of God. Huwag kang magbabasa ng salita ng Diyos na hindi mo hiningi sa Holy Spirit na tulungan ka, turuan ka, i-guide ka. Hindi mo maintindihan yan. Hindi yan mabubuhay because revelation comes from the Holy Spirit who illumines the Word of God and comes to you like very alive. Buhay na buhay. Amen? Amen? So Holy Spirit will take everything in your remembrance. Kaya yung mga malilimutin, sino dito malilimutin? Ako pag may nalilimutan ako, sabi ko, Holy Spirit, ano nga pa yung gagawin ko? Bakit nga ba ako nandito? I always talk to the Holy Spirit. Bigla yung papaalala, ay, oo nga, thank you, Holy Ghost. Amen. Sarap talagang partner. Sabi mo, ang sarap talagang partner ni Holy Spirit. He will teach you all things. Hindi ka magkukulang. Ha? The Holy Spirit reveals God's thoughts. Lagay mo yung kamay mo sa utak mo. Sabi mo, I have the mind of Christ. Ibig sabihin yung utak, yung nasa isip ng Diyos, ilalagay sa utak mo. Sino naglalagay no ng kalooban niya sa utak mo? Is the Holy Spirit. He guides you in truth. Hindi kailanman magsisinungaling ang Holy Spirit. Kaya huwag kang magsisinungaling. Amen? Don't be a liar. The Holy Spirit cannot lie because He's the God of truth. Amen. He's the father of truth. The father of lies is Satan. You have to be revealer of the truth. Kaya nga yung mga prophet, di ba, isasabihin niya kung ano nangyayari sa buhay mo. Ha? He will expose the truth. Okay. So, next, number 3, nasa na ba akong number? Conviction of sin. This, the Holy Spirit will convict. Okay, sa Acts 2:38, repent and be baptized. Huwag mo na sabihin, ikaw makasalanan ka, hayaan mo na siya kung nagkakasala siya. Hayaan mo si Holy Spirit na mag-convict sa kanya. Sino dito may anak?
Di ba pag saan, araw-araw sinisermonan, araw-araw alam mo, bibigyan ko kayo ng tip. Ask the Holy Spirit, speak to him or her and convict her of her sin. Amen! Hindi na yung, pag nakikita mo yung anak mo, wala. Pinipilit mong baguhin, hindi mo kayang baguhin yan. May sarili ang desisyon sa buhay. It takes the Holy Spirit to convict him with his sin. Amen. Sabi mo, conviction. Huwag kayong magpapatigas, magmamatigas. Pag nangungusap ang Holy Spirit sa iyo, na merong kang nagawang mali o nasabi kang mali, pwede ba buksan mo ang puso mo at humingi ka ng tawad sa Diyos? Acts 2:38, and Peter said to them, repent and be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ, for the forgiveness of sin, and you will receive the gift of the Holy Spirit. You cannot receive the gift of the Holy Spirit if you will not repent. Amen. Sabi mo, repent. And the refreshing will come. Empowerment. I'm gonna be ending in this area. So, nag-i-introduction. Sabi mo sa katabi, introduction pa lang yan. The Holy Spirit will empower believers. Alam mo ngayon, we just entered, ulitin ko uli, this is the year in the calendar of the Hebrew, hindi 2025. Ang 2025 galing sa calendar ni Gregory, ni Pope, way back before. Gumawa siya ng Roman calendar. Pero ang totoong oras at panahon natin ay nasa Hebrew calendar that comes from God. And it is the year of, ilan ba yun? Nasaan ba si Pastora Alpa? Year 5784. Am I right? 5784. Gusto kong maita. Are we on the Hebrew calendar, Jewish calendar? What year we are? 5784. Ano ba pinupindot nyo dyan? Calculator? Am I right? 5784? 5785? Okay, in the year of Hebrew, 5785, we entered into 7 years tribulation. Kaya ako tinuturo si Holy Spirit. I'm trying to make it so soft para makain nyo spiritually, pinalalambot. We have entered into the 7 years tribulation. Kaya makikita nyo, lindol, gera, because tribulation is pasakit, pain. Hindi na mo ngayon, kahit saan lugar. Biro mo sa Mecca, ito ay lugar ng mga disyerto. Saan galing ang tubig? Lampas tao, nalulunod na yung mga kotse, bahay, lahat tao. Paano nangyari na sa disyerto, nagkaroon ng baha at mataas? Nagtataka sila saan galing ang tubig. Yung apoy, hindi maapula. Saan galing tong apoy? Walang tigil, lipad lang siya ng lipad. Nililipad ng hangin. Ang COVID, ang dami-dami na doon sa China. Kung saan man yung lumipad ng mga kakubida na yan. We are on the 7 years tribulation. The church entered into the time and the hour. Makikita nyo sunod-sunod yan. That's why we need the Holy Spirit. So we need the Holy Spirit. Persecution will come. False prophet, Antichrist, they're coming, microchips coming. We need the Holy Spirit. Amen? At sabi dito, no? Really, bahari. Acts 1:4-8. Jesus told his disciples that they would be baptized with the Holy Ghost. Say, baptized with the Holy Ghost. Baptized with the Holy Ghost.
Alam niyo ibig sabihin ng baptize? Nilulubog sa tubig. Ang sabi niya dito, kailangan ng kapangyarihan ng mga anak ng Diyos sa panahon na to. They need to be baptized. They need to be immersed. They need to be full of the Holy Spirit. Amen? Because deception is so hairline. The power of the Holy Spirit to save. This is the year of evangelism. The spirit of an evangelist will come to every one of you. Naalala ko nung Friday ko nandito kayo sa Roar, Prayer of Roar, yung mataas nating prayer, Roar Prayer. The power of God is so strong. Last Friday, the power of God is so strong. Amen? At kailangan natin ito araw-araw sa buhay natin ngayon. The more we see the darkness, the Lord will bring light into our life through the Holy Ghost. Amen? Ang simbahan ngayon, iba na. Ang kalaban ng simbahan, hindi na basta-basta lang simba-simba ka, fellowship. Wala. Dapat tayo ang nilalagyan ng kapangyarihan ng Diyos against sickness, against diseases, against death, against all these things. It's gonna come this year, 2025, the year of the welcoming of the signs and the wonders of the Holy Ghost. Amen. Signs and wonders, revival, power, hallelujah. Amen. Alam mo kanina na pinaalala sa akin ng Lord yung power ng Holy Spirit. Di ba? Get ready for that book of Acts. Power. Naalala ko si David nung binuka niya yung bunganga ng leon para kunin yung honey dun sa loob. Is the power of the Holy Spirit. Si David, nung tinulak niya yung pader at bumagsak yung pader, is the power of the Holy Ghost. Amen? Si Samson, sino ba sinabi ko? Si David yung sa lion. Si David, yung isang ganun lang niya kay Goliath, diretso patay si Goliath. So those are the power of the Holy Ghost. Naalala ko na ba nag-worship tayo, my God, Lord is the power, the Holy Spirit is the power of the creation. Sinabi ko nga kanina, when God said, let there be light, boom, light appears. There will be dagat, lahat ng may hangin is from the Holy Spirit. Is power. Kaya makita nyo minsan, pag nililehans kayo, at napakalakas ng power, the breath, the Spirit comes to you, talagang tumatalsik ka, bumabagsak ka, walang tumutulak sa'yo. Kahit anong itulak ko, baka magtulakan tayong dalawa, hindi ka matutumba. Baka ako pa, pag ito ang punong braso sa akin na ganyan, ako ang babagsak dito. Right? Pero look at the power of the Holy Spirit. Malayo pa, hindi mo pa nahawakan, umabagsak na because of the power of the Holy Spirit. Say, power of the Holy Spirit. This alone, every one of you need the power of the Holy Spirit. You will start preaching, hey, wake up, the time is at hand. We are already in the 7 years tribulation. You need to save your family. Magsasara ng arka ni Noah. Sodom and Gomorrah, kita mo yung LA, nandyan lahat, drugs, lahat ng mga, look at that. Lindol, everything. There will be shaken. Isang araw nga, ang bulkan ng Kanlaon, bulkan ng Taal, lahat nag-a-activate. Yung anak ng Diyos na lang ang hindi nag-a-activate, lahat nag-a-activate. Ano pang ginagawa ninyo? When you go to your job, start sharing to the people in your job. Lahat iligtas nyo, i-save nyo. Start sharing Jesus. Ilang taon na ako nangangaral dito. You need to run. Again, I have a dream. Last month, pumasok si Papa dyan sa kwarto ko, naka long sleeve. Dire-diretso lang siya. Tapos nilehans niya ako, sabi niya ganyan,
I am now releasing you. Hindi ko malilimutan, I am now releasing you a running ministry. First time ko narinig yung running ministry. Wala na kasing time, people and running. When I saw those people sa LA, nakasakay sa kotse nila, nasusunog na lahat. Imagine, barefooted ha, walang tsinelas, walang sapatos sa taranta nila. Nagtatakbuhan lahat parang mga daga. Tumatakbo sila palayo sa impyernong kanilang nararanasan. Tayo ba run? Ang kaganda ng sapatos nyo. Bakit hindi kayo dali ng paa nyo? How beautiful is this who have the feet, the gospel. You bring the gospel through your feet. It's time for you to run. I-save nyo lahat. Wala nang time. Amen! That's why the Holy Spirit will empower us. Hindi yung nandito ka, na-receive mo yung fire ng Holy Ghost, pagbalik mo sa bahay mo, nanonood ka lang ng TV, ng no! It's time for us, get out from your comfort zone. The Holy Spirit is speaking to the church this time. Get out, I am the Holy Spirit. He said, I will empower the body of Christ. Amen. Ito lang conference, nakita ko walang tigil lang. Sana naman, that's 10,000 people are coming to the Philippines. Alam mo, sabi nila, bakit una ang conference ng Philippines all over the world? Because Philippines is the catalyst of revival all over the world. At alam nyo ba kung sino mag-host yan? Tayo! That's why we have this Holy Spirit to give us the evangelistic anointing that we gonna preach wherever we go. Wala nang time. Tanggapin nyo si Jesus sa buhay nyo. At pag tinanggap nyo siya, may power ang Holy Spirit, magbabago sa inyo, and then you will move like Jesus. Amen. Alam nyo ba ang ibig sabihin ng sons of God? Pag tinawag ka na sons of God ka, kaya may child of God, may sons of God. Ang child of God, inaalagaan, pinapakain ng spiritual food, pinalalaki. Ang sons of God is like Jesus. He preaches the word, He healed the sick, He casts out demons. Amen! And raised the dead. So ano tayo? Ano ka? Son of God, child of God? Ano mo sa tabi mo? Ano ka? Child of God, sons of God. O ngayon, lahat ng child of God, panahon na para yung power ng Lord. This is what I asked the Lord this morning. Sabi ko, Holy Spirit, I want a new power and a new anointing for 2025. And Lord, I promise to give you all the glory. And I started to have this relationship. Holy Spirit, I prayed for this. Lord, that I will trust you 101%. Lord, yung buong buhay ko, binibigay ko sa'yo. As a commitment, my body, my soul, my spirit. Use me, Holy Spirit. Use me with your power, with your anointing, with a new fire, with a new boldness in the year 2025. Why? Aanin ko pa ang buhay ko. My life belongs to God. I gave my life to Jesus 40-something years ago. Now, Lord, I want you. Gusto kong magkaroon ako ng relationship sa iyo, nakakaiba. That they will see Jesus in me. They will see you performing miracles in me. That you will be my, tinig ko lang maririnig, but your words will come out. I was so excited. I slept almost 12 midnight pasado. I woke up like almost 4 in the morning. Just, Holy Spirit, Holy Spirit, Holy Spirit. Ganun ako kagutom at kauhaw ngayon. Parang nararamdaman ko sa puso ko na kung wala si Holy Spirit, wala akong magagawa. I'm like a gloves empty. Without the Spirit of God, these hands will not move. Yun ang empty.
emptiness na nilalagay ng Lord sa akin. I want more of God. I want more of the Spirit of God. I want more. I want more. Kung saan mo ko dalhin sa realm, sa lahat, Lord, I'm gonna do it this year. I feel like I'm gonna travel, I'm gonna run. Hindi ko alam kung ano, Lord, ano man ang ipagawa mo sa akin, gagawin ko ito. That's the cry of my heart with the Holy Spirit. Hindi mo ko pababayaan, hindi mo ko iiwanan, sasamahan mo ko saan man ako dalhin mo. Magamit mo lang ako, Lord. Do you have that heart's desire this January? Do you have that heart's desire? I want you to close your eyes. Kinakatok na ng Diyos ang puso niyo. Wala na tayo sa 24, 23, 22, 21. We are already just entered in the 7 years of tribulation. You will see the coming of the microchip, the Antichrist, the everything. Hanggat may magagawa ka sa Lord, gawin mo. Hanggat may tinig ka, boses ka, ipagamit mo sa Diyos. Hanggat may lakas ka, may kamay ka, ipagamit mo yung kamay mo sa Diyos. I ask the Holy Spirit this morning, Lord, I want you move. I desire, I'm hungry. Ewan ko kung sino sa inyo dito ang merong ganong pakikipagawa. I'm hungry for the new move of God. I'm hungry, Lord God, to touch people's lives. Maraming mapupunta sa impyerno. All those people na nasunog na lang at hindi nakahingi ng tawad sa Diyos. God is after your heart. God is after your heart. Kasi siya ang namatay sa krus. Siya ang nagligtas sa atin sa lahat ng ating kasalanan. Siya ang nagbigay ng buhay, iniwan ng langit, pumunta sa lupa, nagsakripisyo, namatay para sa iyo. Meron siya sa buhay mo. Nasa iyo. Ikaw ang extension ng buhay ng Diyos dito sa lupa. Jesus cannot come down here. He's done with His assignment to die on the cross. Kaya bawat isa sa inyo, I want you to search your heart this morning. This is January. As the Lord God, forgive me. Parang wala lang, Panginoon, pumasok ako sa 25, hindi ikaw ang iniisip ko. Marami akong alalahanin, marami akong inuuna sa buhay, marami akong pinapangarap. Panginoon, some of you, hindi nyo pa naiiwan yung mga mali nyo sa buhay. Nagpapatuloy kayo. The Holy Spirit is speaking to us to give your heart 101% to the Lord. This morning, ask the Lord Jesus, patawarin mo. Kung may nakikita ka sa puso ko na kasalanan, karumihan, mga pagiging makasarili, madamot, pagiging may galit ka pa, may sama ka pa ng loob, may kung ano-ano pa na dinadala ka. Ilagak mo na yan sa cross ni Jesus. Lord, I surrender. I surrender my life to you, Jesus. 2025, Panginoon, gusto kong maging Lord ka ng buhay ko. Jesus, be the Lord of my life on 2025 onwards. Sinusuko ko, Lord God. Ikaw ang laman. Ikaw ang ilalagay ko sa puso ko, sa isip ko, sa buhay ko. Lahat ikaw, Jesus. You are not a religion. You are so real. Namatay ka sa
lives. Lord, your blood will be powerful in my life. Your blood, Jesus, cleanses me. Talk to Him, Lord, linisin mo ako ng dugo mo. Hayaan mo, Panginoon, mula ulo hanggang paa ko ay mapuno ng dugo mo, Panginoon, because only by your blood there is grace and mercy. Jesus, I want you. I need you. I need you in my life. I love you, Jesus. Save me, heal me, empower me by your Spirit. Hindi mo matatawag ang Holy Spirit hanggat hindi si Jesus ang nasa puso mo. Because Jesus gave the Holy Spirit when He was acknowledged as Lord and Savior of your life. He will give you, entrust you, His Holy Spirit. Iingatan ka ng banal na Espiritu kung meron kang Jesus sa puso mo. Remember that. Come, Holy Spirit. I love you, Holy Spirit. Talk to the Holy Spirit right now. Talk to the Holy Spirit. If you have Jesus as your Lord, if you accept Jesus as your Lord, if Jesus is your Lord, bibigyan ka ng trabaho ni Holy Spirit sa panahon na ito. Bibigyan ka ng kapangyarihan ng Holy Spirit. I want you to talk to the Holy Spirit. This is the time and the hour that you will partner with the Holy Spirit. Siya ang magtatanggal ng lungkot, ng vacuum sa puso mo, sa isip mo, sa buhay mo. Lahat ng galit mo, sama mo ng loob, the fire of the Holy Spirit will come to you to burn everything. Ayaw mo sunugin niya mga bagay na dapat wala sa buhay mo. He burned the shops. Mga ipa sa buhay mo. Mga bagay na hindi totoo. So that you can run. Ang nagpapabagal sa atin ay ang kasalanan. Pagkakamali. Mga emosyon na mali. Surrender. Please stand up on your feet and ask the Holy Spirit to come to you this morning. Let Him come to you. Let the Holy Spirit take you to the presence of God. I'm reaching for
Spirit. Come, Holy Spirit, fall on me now. Come, Holy Spirit, fall on me now. The Holy Spirit will fall on you now. I love you, Holy Spirit. You're Captivate my soul. And every day I've learned to love you more. I want you to love the Holy Spirit. Come, Holy Spirit, fall on me now. I need your anointing. Come with your worship you in spirit and in truth. I'm reaching for your all my life in your hand. Drawing me closer to you. I feel your power with you. Nothing compares to this place where I can see your face to face. I worship you in spirit and in truth. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hand, drawing me closer to you. I feel your power in me. Nothing compares to this world where I can see face to face. I worship you in spirit and in truth. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hand. I feel your power within. Nothing compares to this place where I can see face to face.
receiving the giftings of the Holy Ghost. Some of you are receiving the power of the Holy Ghost. Those of you are thirsty. Those of you are hungry. Those of you are dedicated your life to be used by the Holy Ghost. 2025. Araba satara barala baraya karaya. Eleberia satala baraya. Oh, ele. Oh, Lord, use them. Use them, God. Use their hands. Use their hands, God. Use their mouth. Use them, God. Use them. Heal them. Empower them. Karabaraya satalabaraya. Eyalalabaraya satalalabaraya satalalabaraya. Use them, Lord God. Use them, Lord God. Use them. God wants to use your hands. Use his hands, Lord. Use his hands, Lord. Lord, purify him. Let the fire of the Holy Ghost purify the heart. Use him, Lord. Use him, God. Dedicate your hands to the Lord. Your life is for the Lord. Your life is for the Lord. Ask the Lord to use your hands. Ask the Lord to use your hands. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. Allow God to use your hands, your hands, your hands. Your hands shall be used by the Holy Ghost. Your hands, your hands. Let the fire of the Holy Ghost fill that hands of God. Lord, use their hands, use their hands, use their hands. Come on, ask the Lord. Look at his hands, he's turning red. His hands is turning red. The fire of the Holy Ghost is in your hands. Look at his hands, he's turning red. Your hands are turning red. The Lord will use your hands. The Lord will use your hands. You're gonna heal the sick. You're gonna cast out demons. Higher than that. Dedicate your hands to the Lord. Dedicate your life, your everything. Thank you for your Holy Spirit, take the Holy Ghost, burning with fire. Burn their hands, Lord, with fire. Burn their hands with fire. Burn their hands with fire. Take over, Holy Ghost. And hosting the Holy Ghost. And hosting the fire. Burning with fire. Burning with fire. Receive the Holy Ghost. Hosting the
Holy Ghost, hosting the Holy Ghost, burning with fire, burning with fire, hosting the fire, hosting the fire, hosting the Holy Ghost. hosting the Holy Ghost. Wait upon the Lord. Wait. Burning with fire, hosting the fire, hosting the Holy Ghost. Hosting the Holy Hosting the Holy Ghost, Hosting the Holy Ghost, burning with fire, hosting the fire, hosting the Holy Ghost. Hosting the Holy Ghost, hosting the Holy Ghost, burning with fire, burning with fire, hosting the fire, hosting the fire, hosting the Holy Ghost. hosting the Holy Ghost. Let the fire of the Holy Ghost follow you right now. Let the fire of the Holy Ghost follow you right now.
Let your fire fall, let your wind blow, let your glory come down. Let your fire fall, let your wind blow, Let him touch let you your glory right now. come down. Let your fire fall, let your wind blow, let your glory come down. Let your fire fall, let your wind blow, glory come down. Let your fire fall, let your wind blow, let your glory come down. Let your glory come down. Let your fire fall. Those who experience depression for the past few days, those who experience depression, I want you to come. Fall in line the front. Those who experience depression, loneliness, oppression, the fire of the Holy Ghost is here right now. The fire of the Holy Ghost is here right now. The battles in your mind, in your heart. Ask them, ask them, ask them. Put them in the front, at the front. Deliverance flow, deliverance flow, deliverance flow. I have to be specific. Those who have a battles in their mind, there's oppression coming to your mind. The Lord will set you free in the bondage. It's a family curse. It's a family curse. Out! Go! Out! Go!
burning with fire. Oh, sing the fire. Those who need healing, healing, healing in their bodies. These are the healing of the mind. Next is healing of their bodies. Those who are sick, those who need revival, go on the third row. Healing here, healing. As the Lord set you free, you're gonna set people free. Healing. Those who need healing, Burning with fire. those who need healing, start here. Oh, sing the fire. Oh, sing the Holy Ghost. Hosting the Holy Ghost. And roll. Burning with fire. Ilakad nyo. Tingnan nyo.
your knees. Bend your knees. Bend. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. No more pain. Thank you, Lord. Thank you, Lord. No more pain. You should bring Ken here. Luminaw ang mata na walang sakit ng tuhod. To God be the glory. Tenga nga, luminaw. Luminaw na tayo mata. Luminaw na yung tenga niya. O, ibulong mo na kung anong gusto mong sabihin. Okay, thank you, Jesus. Thank you, Lord. Baywang niya. Boasting the Holy Ghost, burning with fire, boasting the fire, boasting the Holy Ghost. Pinalalakad na kayo ni Jesus. Pinalalakad na kayo. Reala maramoso taramarama karaye. Leba rabaka sa taramarama sa taramaraya. Oh, Jesus! Walaya! Hallelujah! Walala pre. Kaya maraya. Exercise tayo, exercise. Kalamarama sa taramaraya. Go.
Where's the lady? Where's the lady that I have prayed for? Praise God. Dali mo si nanay doon. Pinagaling na ng Lord yan. Nasa na yung masakit ang balakang? Come on, Rama Santaraya. I'd like to check that. Lahat na pinag-pray dito na gumaling. I want you to come and testify. Come here. Ano nangyari sa balakang mo? Diretso ka na sa... Can you bend? Can you bend? Dati, hindi ka ba makayuko dati? Hindi ka makayuko dati? Come on, yuko! 1, 2, hallelujah! Wala na sakit! Wala na sakit! Praise God! Lakas kayo, takbo tayo! Takbo tayo! Hallelujah! Come on, doon. Hallelujah! Ate, what's your name? Rose! Ate Rose, sige po, chicken nyo. Inayos ng Lord yung balakang nyo eh. Wala na sakit. Tagilid sa kabila. Yuko, hindi raw siya makayuko. Hindi siya makatagilid. Sige, yuko. 1, 2. Nag-exercise ka na. To God be the glory. Hallelujah. Asan na sino pa yung bumalik dito? Sino pa? Tuwan-tuwa si nanay. Praise God. Who else? Levaria sotalalama hayasan. Sino pa yung may pinag-pray dito kanina? Asa na? Who else? The Lord is touching you. Come on. The Lord is touching you. I want you to have a testimony. Kuya, sana yung kanina na yung pinagalingan Lord sa tenga. Sana yun? I want to have that report. Yung pinagaling sa tenga. Yung sa tenga, sana? Kuya, kayo halika rin dito. May hikaw pa dito. Oh, may tinanggal sa buhay mo. Sino man may-ari nito, may tinanggal sa buhay mo. Si Mary nito. Sina? Si Mary. May tinanggal sa buhay mo. You're free, you're delivered. Hallelujah, praise God. Kuya, kamusta na yung tenga nyo? Okay na, maliwanag na? Kanina ba, ano ba nangyari dyan? Ano po, mahina po siya. Hindi ko masyado makarinig. Tapos, wala na rin po yung sakit. Masakit kanina yung tuhod nyo? Praise God. Ngayon, kamusta na? I-bend yung ganun. I-bend nyo ngayon. Naintindihan ko yan. Dapat dinala nyo si Ken dito. Hallelujah! Hindi ko pa napag-pray yun. Hallelujah! Rabasatarabahaya. Wala na po! Wala na! Praise God! The Lord healed them! Hallelujah! Praise God! So nakakarinig na kayo. Amen! You're gonna preach. Sir! You're gonna preach. Start reading your Bible. Hey, wake up. Sir, start reading your Bible because you're gonna teach the Word of God. Hallelujah. Who else? Oh, kamusta na? Ano na ginawa sa'yo ng Lord? Actually, di pa ako ready. Nanginginig pa rin ako hanggang ngayon. And The fire, you fire. grabe talaga yung fire ng Lord kanina. Talagang, nandun pa lang ako sa likod, alam ko na hinihipo na ako ng Lord. And pagdating ko dito sa unahan, grabe lang yung, alam mo yung fire talaga ng Lord, talagang nag-struck talaga siya sa akin. And it just burned everything, lahat sa sistema ko, lahat talaga. Talagang alam mo yung parang may malaking bolang kristal dito na umaapoy na pinupush niya lang ako away. And sobrang vulnerable ko lang talaga kanina. Kaya I know what's happening, but I know it's not me, it's God. Amen. You're gonna run. Amen. You're gonna run And I heard with the gospel. She's Amen. gonna preach the Word of God. I heard it. Hallelujah. Sa dami ng sinabi ni Pastora kanina, there's just one word na nag-struck talaga sa puso ko, and it's the word evangelism. Woo! Woo! Hallelujah! Everyone will be a preacher of the Word. Praise God. Thank you, And Jesus. Talagang it hit me so bad. Talagang parang hindi ko na alam yung gagawin ko kanina na talagang hinit talaga ako ng Lord na talagang, and God reminded me kung ano yung calling ko sa Lord. Amen. Woo! Kolabaria sandalala. And God reminded me in the past na pinaalala sa akin ng Lord kanina, nag-worship pa lang. Sabi nung katabi ko, favorite song mo yan. Sabi niya, yung Heart of a Servant. And pinaalala sa akin ng Lord, I used to be a servant before. And God is just bringing me back lahat. Yung
provision ng Lord sa buhay ko. It's gonna be powerful 2025. And I just felt it kung paano ako naging vulnerable kanina. Sabi ng Lord, magiging vulnerable ka sa Lord. Ganyan ka mag-preach ng Word of God. You're gonna be an evangelism for the Lord once again. Amen. Amen. Praise God. Palakpakan natin ng Lord. Ito. So natanggal yung tenga. Ay, tanggal tenga. Natanggal yung hikaw. Come here. What happened to you? Sabi, nagbi-bleeding ka kanina. Check. Tingnan mo yung ano mo. Anong pakiramdam mo ngayon? Magang po, Pastor. Magang na magang. Yung last week pa po ako pinagaling ng paa na Ngayon naman. Sabi nyo, may hinihilang Panginoon dito sa lip leg. Ako po yun, hindi lang po ako pumunta sa harap, pero pinagaling na po ako ng Panginoon. Wala Praise na pong God. sakit to. Amen. Ay, yung dinudugo ka, ano na nangyari? Puson mo. Kanina po, naniniwala na po akong pinagaling ako ng Panginoon. Dapat po, Pastor, talagang ihilingin ko po na ipag-pray nyo ako kasi isang linggo na po akong dinudugo. Magmula po ng January. Check it sa CR, pumunta ka. The bleeding stops now. Ikaw ba'y may-ari ng hikaw? May tinanggal ang Lord sa buhay mo. Do not go back to the things of your past. The Lord is speaking to you right now. Kung ano ma yung isinuot mo, that is not from God. Do not go back. Amen? Yan ang symbol ng hikaw mo. The hearing. Hear from God. Because you've been hearing the voice of the demons in your mind. Right? A lot of things is happening in your mind. Now, the Lord took it out. You're gonna hear the Holy Ghost. Amen. Amen. Praise God. Thank you, Lord. Hallelujah. Palakpakan natin ang Diyos. What God has done in your life. Nag-uumpisa pa lang po, you're gonna see a powerful move of God starting January. Tuloy-tuloy na po ito. Amen. Praise God. Pasalamatan natin ang Diyos. Palakpakan natin ang Lord. I'd like everyone to stand up. Say immortality. Death impossible. Divine health. Sickness impossible. Divine protection. Destruction impossible. Divine provision. Poverty. Come on, cast out poverty. Impossible. Divine direction. Mistakes, impossible. Holy communion. All sickness and viruses and diseases, impossible. Amen. 7 times, amen. 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 Surely the fire of God falls upon your life from this day onwards. Let the fire of the Holy Ghost fill you, your mind, your soul, your spirit, and you're gonna move powerfully. You become an evangelist of Jesus right now. You're gonna preach the gospel, lay hands on the sick, and the sick shall recover, cast out demons, and lay hands, and the dead will rise up. This will be a powerful move of God in your life. Divine protection will come upon you, and the angels of the Lord will be wherever you go. From now, because of the will of God in heaven shall be done on earth to your family. There will be a great revival in your family, salvation in your family. You are blessed. See you in the round. God bless everyone.